Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatamis na simula ay may itinatagong mapait na katotohanan. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula sa taong inaasahan mong magiging iyong kanlungan. Paano ka lalaban kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay unti-unting ginuguho ng taong pinangakuan mong makakasama habang buhay? Samahan natin si Amihan sa kanyang paglalakbay sa gitna ng unos ng panlilinlang. Konting tiis na lang, anak. Malapit nang umuwi ang papa mo. Mahinang bulong ni Amihan habang marahan niyang hinihimas ang kanyang bilugang tiyan. Nasa ikapitong buwan na siya ng kanyang pagbubuntis at sa bawat paggalaw ng munting anghel sa loob niya, lalong tumitibay ang paniniwala niyang hawak na niya ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Ang amoy ng paboritong adobo ni Lino ay nangingibabaw sa loob ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na tahanan sa Baryo Magdiwang. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa, nilagyan ng isang maliit na florera na may isang tangkay ng puting rosas, isang simbolo ng kanilang malinis na pagmamahalan. Para sa kanya, ang mga ganitong simpleng sandali ang bumubuo sa perpektong buhay. Si Lino, ang kanyang mabait at masipag na asawa, at si Hiraya, ang pangalang napili nila para sa kanilang magiging panganay. Ang bunga ng kanilang mga pangarap, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Lino, ang kanyang mundo. Simula nang magkakilala sila sa kolehiyo, ito na ang lalaking pinangarap niyang makasama sa pagtanda. At ngayon, eto sila, malapit nang maging isang buong pamilya. Sakto 8:00 ng gabi nang marinig niya ang pagpihit ng susi sa seradura. Isang pamilyar na tunog na laging nagdudulot ng kilig sa kanyang puso. "Papa's home, baby!" Masayang bulong niya sa kanyang tiyan bago mabilis na lumakad patungo sa pinto. "Hi, mahal! Welcome home!" Masiglang bati niya, handa nang salubungin ng isang mahigpit na yakap ang asawa. Ngunit ang nangiting nakahanda sa kanyang labi ay bahagyang kumupas nang makita ang anyo ni Lino. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakrus, ang muka ay pagod, at ang mga mata ay tila umiiwas sa kanyang tingin. "Oh, nagluto ka pa pala," sabi ni Lino sa isang tonong walang kabuhay-buhay. Dumiretso ito sa mesa at inilapag ang kanyang briefcase, ang kanyang cellphone. Imbes na ilagay sa bulsa, ay mabilis niyang ipinatong sa mesa ng nakataob. "Siyempre naman, paborito mo to, di ba?" Sagot ni Amihan, pinipilit itago ang munting pagtatampo. "Kamusta ang araw mo? Mukhang pagod na pagod ka." "Medyo. Maraming ginawa sa opisina." Maikling sagot ni Lino habang naghuhubad ng sapatos. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Sinubukan ni Amihan na alisin ang namumuong kaba sa kanyang dibdib. "Pagod lang talaga siya," sabi niya sa sarili. Lumapit siya rito mula sa likuran at niyakap ito ng mahigpit. "Pahinga ka muna, handa na ang hapunan." Iyon ang sandaling gumuho ang lahat. Sa pagyakap niya kay Lino, isang kakaibang amoy ang nanuot sa kanyang pangamoy. Hindi ito ang karaniwang pabango ng kanyang asawa. Ito ay isang mamahalin at matapang na halimuyak ng isang babae. Isang amoy na hindi pamilyar. Isang amoy na hindi kanya. Automatiko siyang napabitaw. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, na tila nagyayelo ang bawat himay-may ng kanyang kalamnan. "Lino, anong pabango yan?" tanong niya. Hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Napalingon si Lino at sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ngunit walang paglalambing doon. Ang nakita niya ay pagkainis. "Pabango? Ano ka ba naman, Ami? Baka naamoy mo lang sa isa sa mga kaopisina ko. Magkatabi kami sa meeting kanina.
Iritableng sagot nito. Pero sobrang tapang ng amoy. Parang kumapit sa damit mo. Giit ni amihan. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok ng mabilis. Hay nako, amihan. Pagod na nga yung tao. Kung ano-ano pa ang iniisip mo. Kakain na ba tayo? O magtatanong ka na lang buong gabi? Ang boses ni Lino ay tumaas. Puno ng inis na hindi niya inaasahan. Natahimik si amihan. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ganito si Lino. Hindi siya nito kailanman sinigawan ng ganito. Dahan-dahan siyang tumango. Pilit na ngumiti. Kahit pakiramdam niya ay maiiyak na siya. Sige, kumain na tayo. Ang hapunan na pinaghandaan niya ng buong pagmamahal ay dinaan nila sa isang nakabibinging katahimikan. Si Lino ay abala sa kanyang pagkain, habang si amihan ay halos hindi malunok ang kanin. Ang bawat subo ay tila may kasamang laso ng pagdududa. Matapos kumain, si Lino ang unang tumayo. Magpapahinga na ako. Masakit ang ulo ko, sabi nito, at walang lingon-likod na pumasok sa kanilang silid-tulugan. Naiwan si amihan sa mesa, nakatingin sa 2 platong halos hindi nagalaw. Ang puting rosas sa florera ay tila biglang nalanta sa kanyang paningin. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat paghilik ni Lino sa kanyang tabi ay parang isang insulto. Nagkunwari siyang tulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Pinapakiramdaman ng bawat galaw, bawat paghinga. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang biglang tumigil ang paghilik ni Lino. Sa gitna ng dilim, nakita ni amihan ang marahang pag-angat ng kanyang asawa. Kinuha nito ang cellphone sa side table at binuksan. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay hugis sa mukha ni Lino. At sa liwanag na yon, kitang-kita ni amihan ang isang bagay na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Isang ngiti, isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lino habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa screen. Isang ngiti na matagal nang hindi ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiti na para sa iba. Nagbingi-bingihan si amihan, nagbulag-bulagan. Hinintay niyang muling matulog ang asawa. Ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Nang marinig niyang muli ang malalim na paghinga nito, dahan-dahan na may nanginginig na kamay, inabot niya ang cellphone ni Lino mula sa side table. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang binuksan ang screen. Hindi ito nakalock. At doon, sa pinakaitaas ng listahan ng mensahe, nakikita niya ang isang pangalan na hindi pamilyar. Isang pangalang may initials na SM. Binuksan niya ang usapan. At ang huling mensaheng ipinadala dito, ilang minuto lang ang nakalipas ang sumalubong sa kanya. Isang mensahe na nagpabagsak sa buong mundong kanyang itinayo. SM. Sana ikaw na lang ang kasama ko ngayong gabi. Mahal ko. Walang luhang pumatak. Pagkatapos niyang ibalik ang cellphone sa side table, humiga si amihan na tila isang estatwa. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malamig at matalas na punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Sana ikaw na lang ang kasama ko ngayong gabi. Mahal ko. Mahal ko. Isang salitang para sa kanya lang dapat. Isang salitang pag-aari niya. Ngunit ngayong gabi, ninakaw ito. Hindi na siya ang amihan na masayang naghihimas ng tiyan ilang oras lang ang nakalipas. Ang babaeng iyon ay namatay na kasabay ng pagbasa niya sa mensahe. Ang natitira na lang ay isang sisidlan ng sakit at pagdududa at isang nag-aapoy na pangangailangang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinaumagahan, kumilos siya na parang isang makina. Naghanda siya ng almusal, nagtimpla ng kape ni Lino, lahat habang may suot na pekeng ngiti. Si Lino, sa kabilang banda,
ay tila walang nangyari. Kumilos ito na parang ang pagsigaw nito sa kanya kagabi ay isang masamang panaginip lamang. Aalis na ako, mahal, sabi nito matapos uminom ng kape. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdulot ng pandidiri. Mag-ingat ka, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado, sa paraang nakakatakot. Hinintay niya ang tunog ng pagsara ng pinto bago siya gumalaw. Ang kanyang unang destinasyon, ang pitaka ni Lino na nakalimutan nitong dalhin na nakapatong sa kanilang komoda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Hindi pera ang hanap niya. Hanap niya ay katibayan at natagpuan niya ito. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant, La Serene, na may petsang 2 linggo na ang nakalipas. Isang hapunan para sa 2 tao. Halos 2,000 piso ang binayaran. Isang halagang hindi nila basta-basta gagastusin para sa isang ordinaryong gabi. Naalala niya ang gabing iyon. Ang sabi ni Lino ay mag-overtime siya. Ang sabi niya ay, sa opisina lang siya kumain ng instant noodles. Isang kasinungalingan. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa luma at kupas na resibo. Niyakap niya ang sarili. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit at galit. Humagulhol siya, hindi para sa asawang nawawala, kundi para sa sarili niyang katangahan. Nang mahimasmasan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong mapagsasabihan niya ng lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Rina. "Hello, Bes?" Sagot ng nasa kabilang linya. "Rina." Nagsimula si Amihan, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. "Bes, tulungan mo ako." At doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang amoy ng pabango, ang pag-iwas ng tingin, ang lihim na pagte-text, ang mensahe mula kay SM, ang resibo sa restaurant. Habang nagsasalita, pakiramdam niya ay lalo lang siyang nasasaktan dahil ang pagbigkas sa mga ito ay ginagawang mas totoo ang lahat. "Diyos ko, Ami," bulong ni Rina sa kabilang linya puno ng pag-aalala. "Anong gagawin mo?" "Hindi ko alam," umiiyak na sagot ni Amihan. "Pero kailangan kong malaman kung sino siya. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman ang pangalan ng kataksilan na to." Pagkatapos ng tawag, isang plano ang nabuo sa isip ni Amihan. Isang desperadong plano. Magluluto siya ng pananghalian at dadalhin ito sa opisina ni Lino. Isang sorpresa. Magpapanggap siyang walang alam na siya pa rin ang nagmamahal at nagtitiwalang asawa. Dala-dala ang isang lunchbox na puno ng paboritong pagkain ni Lino. Pumasok si Amihan sa gusali kung saan ito nagtatrabaho. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ngumiti siya sa gwardya. Binati niya ang receptionist. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay dinudurog. "Nandyan po ba si Lino Vargas?" Tanong niya. Pinipilit na maging masigla ang kanyang boses. "Ay, Ma'am Amihan. Yes po, nasa pwesto niya. Akyatin niyo na lang po." Nakangiting sabi ng babae. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo patungo sa cubicle ni Lino. Bago siya makarating, napadaan siya sa pantry. At bago pa siya makaliko, dumaan muna siya sa pambabaeng banyo. Doon, mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang 2 boses ng babae na nag-uusap habang nag-aayos sa salamin. "Grabe girl, nakita mo ba yung bagong bag ni Silvana? Ang mahal siguro nun," sabi ng isang boses. "Oo nga, at yung alahas niya?" Ang sabi, bigay daw ni Sir Lino. Grabe, ang swerte niya kay Sir Lino. No, bagay na bagay sila. Parang pang-magazine ang datingan nilang dalawa. Sagot naman ng isa pa. Kawawa naman si Ma'am Amihan. No, buntis pa naman. Pero in fairness, si Silvana Montenegro,
parang diyosa. Mahirap talagang labanan ang ganong ganda at alindog. Silvana Montenegro. Ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Amihan na parang isang mainit na bakal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Dahan-dahanan siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang lunchbox. Hindi na niya kayang makita si Lino. Hindi pa ngayon. Mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng gusali. Ang mga pinag-uusapan ng mga babae ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pagdating niya sa isang maliit na coffee shop sa kanto, umupo siya sa pinakasulok na bahagi. Inilabas ang kanyang cellphone at nanginginig na tinipa ang pangalang nagbigay ng anyo sa kanyang bangungot. Silvana Montenegro. Pinindot niya ang search sa social media at sa isang iglap, lumitaw ang kanyang muka. Napasinghap si Amihan. Ang babae sa larawan ay perpekto, maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok, at may mga matang nangaakit at puno ng kumpiyansa. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong hubog. Sa tabi nito, may mga larawan siyang nagbabakasyon sa mga mamahaling lugar, kumakain sa mga eleganteng restaurant. Isang buhay na malayong malayo sa simpleng mundo ni Amihan. Ito pala si SM. Ito ang babaeng may-ari ng matapang na pabango. Ito ang babaeng lihim na nginingitian ng kanyang asawa sa gitna ng gabi. Nanginginig niyang ini-scroll pababa ang profile nito na nakapampubliko. Bawat larawan ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat post ay isang patunay ng kanyang pagkukulang. At pagkatapos, huminto ang kanyang mundo. Nakita niya ang isang larawan ni Silvana. Kuha halos isang buwan na ang nakalipas. Nakangiti ito sa kamera, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. At sa kanyang leeg, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na may pendant na hugis buwan. Isang kwintas na hindi niya kailanman malilimutan dahil iyon mismo ang kwintas na ipinakita sa kanya ni Lino sa cellphone na nito noong isang buwan. Ang sabi nito, regalo niya iyon para sa kaarawan ng kanyang ina. Ang lunchbox na dala ni Amihan ay tila sinlakas ng isang blok ng semento habang naglalakad siya pauwi. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang larawan ni Silvana na suot ang kwintas na para dapat sa ina ni Lino, ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang litratong nasusunog. Wala nang pagdududa, wala nang espasyo para sa mga dahilan. Ang natitira na lang ay ang malamig at matigas na katotohanan. Pagdating sa bahay, hindi niya inayos ang mga gamit. Hindi siya nagluto. Dumiretso siya sa kanilang kwarto, kinuha ang kanyang sariling cellphone at muling binuksan ang profile ni Silvana. Kumuha siya ng isang malinaw na screenshot ng larawan. Ang ebidensya, ang sandata niya. Pagkatapos ay umupo siya sa sofa at naghintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang pumalit dito ay isang malamig na galit, isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ipinanganak ito mula sa pagkawasak ng kanyang puso. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Lino, na may ngiti sa labi na tila isang normal na araw lang ang lahat, hindi siya gumalaw. Mahal, nandito na ako. Ano ang ulam? Masayang tanong ni Lino habang naghuhubad ng sapatos. Hindi sumagot si Amihan. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Naramdaman ni Lino ang kakaibang lamig sa paligid. Ami, may problema ba? Tanong nito. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng asawa. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang tabi. Binuksan ang larawan at marahang ipinatong ito sa center table sa kanilang pagitan. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Lino. Pakipaliwanag mo to, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng yelo.
Napakunot ang noo ni Lino. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang screen. Nakita ni Amihan ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagtataka, papunta sa pagkabigla, at sa huli, sa pagkataranta. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa mesa. Sa sino yan? Larawan lang yan, Amihan. Kaibigan ko sa opisina. Nauutal niyang sabi. Pilit na tumatawa. Bakit mo naman iniisip yan? Kaibigan? Ulit ni Amihan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang pangalan niya ay Silvana Montenegro at ang suot niyang kwintas. Yan ba yung kwintas na sinabi mong regalo mo para sa kaarawan ni Mama? Natigilan si Lino. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Nahuli na siya. Ami, magpapaliwanag ako. Huwag! Sigaw ni Amihan. At sa wakas, ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya ay sumabog. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Huwag kang magsinungaling pa, Lino. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Ang pabango, ang mga late night text, ang resibo. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba manhid ako? Hindi yan totoo. Nagkakamali ka ng iniisip. Gawa-gawa mo lang yan. Ganti ni Lino. Ang kanyang boses ay tumataas na rin. Sinusubukang ilihis ang usapan. Dahil ba to sa pagbubuntis mo? Nagiging paranoid ka na, Amihan. Pinag-iisipan mo ako ng masama. Iyon na ang huling patak. Ang paninisi. Ang pagbaliktad sa kanya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lino. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na sala. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko sa kababuyan mo. Humahagulgol na sigaw ni Amihan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumadaloy. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Naghahanda ako para sa pamilya natin, para sa anak natin, habang ikaw niloloko mo ako sa likuran ko. Napatulala si Lino, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang pagtatanggol ay gumuho. Ang kanyang pagkukunwari ay natapos na. Sa harap ng nag-aapoy na galit at nasasaktang asawa, bumagsak siya. Patawarin mo ako, Ami. Patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Lino. Lumuhod ito sa kanyang harapan at niyakap ang kanyang mga binti. Nagkamali ako. Aminado ako. Pero maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Ikaw at ang anak natin. Ititigil ko na. I promise. Ititigil ko na ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan. Tiningnan ni Amihan ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang nagsisising asawa. Ang nakikita niya ay isang duwag. Isang taong nagsinungaling, nanloko, nanisi, at ngayon ay nagmamakaawa lang dahil nahuli na siya. Ang pagmamahal sa kanyang puso ay napalitan ng awa at pandidiri. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Lino sa kanyang mga binti. Umatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Hindi na ako naniniwala sa'yo, sabi niya sa isang boses na halos pabulong, ngunit matatag. Tapos na ang paniniwala ko. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya si Lino na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Umalis ka, utos ni Amihan. Ano? Sabi ko, umalis ka. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay na to. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ami, mahal, parang awa mo na. Umalis ka na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng kapangyarihan. Ilang sandaling natigilan si Lino, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Amihan, isang determinasyong hindi na mababali. Dahan-dahan siyang tumayo.
walang imik, na may talunang anyo. Naglakad siya papasok sa kanilang silid, kumuha ng isang bag, at nag-impake ng ilang damit. Naiwan si amihan na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig ngunit buo ang loob. Nang lumabas si Lino mula sa silid, hindi siya nito tiningnan. Naglakad ito patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito. Patawad, huling bulong nito. Bago tuluyang isinara ang pinto at iniwan si amihan sa katahimikan ng kanilang nawasak na tahanan. Nang mawala na ang tunog ng mga yabag ni Lino, doon palang bumagsak ang katawan ni amihan sa sahig. Niyakap niya ang kanyang tiyan at humagulhol ng walang tigil. Ang sakit ay napakatindi. Tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Nanginginig siyang tumayo. Pinunasan ng kanyang pisngi. Baka si Lino. Baka bumalik para muling magmakaawa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Sumilip muna siya sa peephole at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto ang isang babaeng hindi niya kilala, ngunit kilalang kilala. Si Silvana Montenegro. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Silvana, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay perpekto. Ang kanyang mga labi ay may isang mapanuksong ng ngiti. Tiningnan niya si amihan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Pwede ba tayong mag-usap, amihan? Tanong ni Silvana. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lason. Tungkol sa hinaharap. Huminto ito sandali. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Nating tatlo. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay tila nagyelo. Ang bawat salita ni Silvana ay parang matutulis na bubog na lumulutang. Naghihintay na dumapo at sumugat. Para kay amihan, ang pagharap sa babaeng sumira ng kanyang pamilya ay isang bangungot na nagkatotoo. Ngunit ang makita itong nakatayo sa mismong pintuan ng kanyang tahanan na may ngiti ng isang demonyo ay isang uri ng impyerno. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ni amihan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Handang isara ito sa pagmumukha ni Silvana. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, magwala, at kalmutin ang perpektong mukha sa kanyang harapan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang ina, sa kanyang sinapupunan, ay nagsasabing mag-ingat. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Nakataas ang kilay na tanong ni Silvana. Hindi na ito naghintay ng sagot. Sa isang mabilis at mayabang na galaw, itinulak nito ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob na tila siya ang may-ari ng bahay. Napaurong si amihan, gulat sa kapangahasan ng babae. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngunit hindi nakinig si Silvana. Dahan-dahan itong naglakad sa sala. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumilikha ng nakakainsultong tunog sa sahig na araw-araw pinupunasan ni amihan. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang bawat sulok. Ang simpleng mga kurtina, ang lumang sofa, at ang mga nakakuwadrong larawan sa dingding. Huminto ito sa harap ng kanilang wedding picture. Ang larawan kung saan masayang-masaya sila ni Lino, yakap ang isa't isa, puno ng mga pangarap. Dahan-dahang itinaas ni Silvana ang kanyang kamay at hinaplos ng kanyang daliri ang salamin, direkta sa mukha ni amihan sa litrato. Alam mo, matagal ko nang pinangarap na makita ang lungga ninyo, sabi ni Silvana sa isang malambing na boses na nagtataglay ng kamandag. Simple lang pala, masyadong simple para sa isang lalaking tulad ni Lino. Wala kang karapatang pagsalitaan si Lino at lalong wala kang karapatang tumuntong dito. Nanginginig sa galit na sabi ni amihan. Hayop ka, mga agaw. Humarap si Silvana sa kanya at sa isang iglap, nawala ang ngiti nito. Ang pumalit ay isang malamig at mapanganib na anyo. Mga agaw?
Ako ba talaga ang mga agaw, amihan? O baka naman, nagbabayad ka lang sa kasalanan ng pamilya mo? Napakunot ang noo ni amihan. Anong pinagsasabi mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Silvana. Lumakad ito palapit sa sofa at naupo, na tila rin ang naghihintay ng kanyang alipin. Hindi mo alam? Siyempre, paano mo nga ba malalaman? Ang mga tulad ninyo ay nabubuhay sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Biglang nagbago ang anyo ni Silvana. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga luhang napakasinungaling. Ang tatay mo at ang tatay ko, magkaibigan sila, mag-business partners. Pinagkatiwalaan ng tatay ko ang tatay mo sa lahat. Nang pinaghirapan niya, ipinagkatiwala niya ang kinabukasan ng pamilya namin. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga pekeng luha. Pero ano ang ginawa ng magaling mong ama? Nilinlang niya ang papa. Kinuha niya ang lahat ng pera at iniwan ng papa ko, na baon sa utang at kahihiyan. Ang pamilya namin, na dating respetado, ay naging pulubi, at ang papa, hindi niya kinaya ang lahat. Huminga ng malalim si Silvana, tila nagpipigil ng isang malakas na hikbi. Namatay ang papa sa atake sa puso dahil sa stress, dahil sa katrayduran ng tatay mo. Iniwan niya kami na parang basura sa tabi ng daan. Natulala si amihan. Ang mga salitang narinig niya ay hindi niya maintindihan. Hindi totoo yan. Mabuting tao ang tatay ko. Hinding-hindi niya gagawin yan. Talaga ba? Malakas na sigaw ni Silvana. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho at napalitan ng purong galit. Tumayo ito at hinarap si amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mabuting tao? Ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako lumaki sa hirap. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Habang kayo ay masayang namumuhay sa perang ninakaw ninyo mula sa amin. Sinungaling, ganti ni amihan, ang kanyang pagtatanggol sa ama ay naging mas matatag. Hindi magnanakaw ang tatay ko, marangal siyang tao. Ngumisi si Silvana, isang ngising nakakapangilabot. Sabihin mo yan sa sarili mo hanggang sa maniwala ka, pero hindi nun mababago ang katotohanan. Lumapit ito kay amihan, bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto ito ng 1 pulgada na lang ang layo sa kanya at bumulong. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, ang makaganti, ang iparanas sa'yo at sa pamilya mo ang sakit na dinanas namin. At si Lino? Si Lino ang simula. Kaya ko siya kinuha sa'yo. Patuloy nito. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Dahil gusto kong makita kang masira. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam na mawalan ng lahat ng mahalaga sa'yo. Katulad ko. Umatras si amihan. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng agawan ng asawa. Ito ay mas malalim, mas madilim. Baliw ka na, nanginginig na bulong ni amihan. Siguro nga, sagot ni Silvana at muli itong ngumiti. Pero ang kabaliwan na, to ang magbibigay ng hustisya sa pamilya ko. Tiningnan niya si amihan mula ulo hanggang paa at muling bumalik sa kanyang mga mata ang mapanuyang tingin. Ang kasalanan ng ama ay babayaran ng anak. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni amihan. At pagkatapos, ang mga mata ni Silvana ay dahan-dahang bumaba. Mula sa mukha ni amihan, patungo sa kanyang leeg, hanggang sa huminto ito sa kanyang nakaumbok na tiyan. Ang tingin na iyon ay mas malamig pa sa yelo. Puno ito ng isang bagay na hindi kayang unawain ni amihan, isang kombinasyon ng galit at interes. Isang nakakatakot na interes. Napaatras si amihan at inistingtibong niyakap ang kanyang sinapupunan na tila isang kalasag. Ngumiti si Silvana sa huling pagkakataon,
Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang kanyang misyon para sa gabing iyon ay tapos na. Huminto ito nang nasa may pintuan na. Hindi ito lumingon nang magsalita ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ng pinakamabigat na pagbabanta. Ingatan mo yang dinadala mo. Isang sandaling katahimikan. Baka hindi na yan umabot sa pagsilang. At sa mga salitang iyon, lumabas si Silvana at isinara ang pinto. Iniwan si Amihan na nakasandal sa pader. Nanginginig, hindi sa sakit ng puso, kundi sa purong takot. Ang mga salita ni Silvana ay naging multo. Sinusundan siya nito sa bawat sulok ng bahay. Ang dating kanlungan niya ay naging isang kulungan ng takot. Sa gabi, hindi na siya makatulog ng mahimbing, binabangungot siya ng mga matang malamig at ngiting mapanira. Sa umaga, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga seradura ng pinto at bintana na tila may nagbabadyang panganib sa labas. Ang pagbabanta sa kanyang anak. Iyon ang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng pagtataksil. Isang umaga, habang pilit niyang nilulunok ang isang piraso ng tinapay, tumunog ang kanyang telepono. Numero ng biyanan niyang babae, si Aling Martha. "Hello po, Nay," sagot niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Amihan," sabi ng boses sa kabilang linya. Walang bahid ng anumang paglalambing. "Nakausap ko ang anak ko. Ano ba itong ginagawa mo sa kanya? Nag-aalala siya sa'yo. Sabi niya, palagi ka na lang daw tulala, mainitin ang ulo, at kung ano-ano ang iniisip. Buntis ka, iha. Baka nakakasama sa bata yang pagiging praning mo." Parang isang malaking sampal ang mga narinig ni Amihan. Praning. Iyon pala ang sinasabi ni Lino sa pamilya nito. Na siya ang may problema, na siya ang nasisiraan ng bait. "Pero Nay, hindi po totoo yan. Si Lino po." "Huwag mo nang ituloy," putol ni Aling Martha. "Ayusin ninyo yan. Naaawa ako sa anak ko. Pagod na nga sa trabaho. Pag-uwi ay problema pa ang aabutan. Magpakatatag ka." At ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Amihan na hawak ang telepono. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Wala na siyang kakampi. Kahit ang pamilya ni Lino ay kinampihan na ang kasinungalingan. Silvana was winning at hindi pa siya tapos. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Lino. Ang boses nito ay kalmado, halos malambing. "Mahal, kumusta ka na? May maliit na salo-salo sa bahay ni Mama mamayang gabi. Sana makapunta ka para maayos na natin to, para makita nilang okay tayo." Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Amihan. Baka ito na ang pagkakataon. Baka nagsisisi na talaga si Lino. Baka gusto na niyang ayusin ang lahat. Sige, pupunta ako," sagot niya. Nang gabing iyon, pinilit ni Amihan na mag-ayos. Nagsuklay siya, naglagay ng kaunting kolorete at isinuot ang isang bestidang komportable para sa kanyang tiyan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang biyanan, ang lahat ay naroon. Ang mga kapatid ni Lino at ang kanilang mga asawa. Sinalubong siya ng mga pilit na ngiti at pagkatapos nakita niya si Lino. Nakatayo ito sa may kusina, nakikipagtawanan. At sa tabi nito, hawak-hawak ang isang baso ng juice, nakatayo si Silvana Montenegro. Nakangiti ito, maganda sa suot na simpleng blusa at tila perpektong kabilang sa pamilya. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. "Ami, buti nakarating ka," salubong ni Lino, na may nerbiyos sa kanyang nanggiti. Hinawakan siya nito sa braso. "Si Silvana pala, kaibigan ko sa opisina. Niyaya ko na rin." Kaibigan. Ang salita ay isang insulto. Tiningnan ni Amihan si Silvana, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may naglalarong ngiti.
Isang nangiting nagsasabing, nanalo na ako. Ang buong gabi ay isang torture. Kinailangan ni amihan na umupo roon, ngumiti, at magpanggap na normal ang lahat, habang ang babaeng sumisira sa kanyang buhay ay nakikipagkwentuhan sa kanyang biyenan na parang matagal na silang magkakilala. Walang nakapansin sa kanyang sakit, o kung mayroon man, pinili nilang huwag pansinin. Pauwi, sa loob ng sasakyan, hindi na nakatiis si amihan. Bakit mo ginawa yon, Lino? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo siya dinala roon? Hindi siya tiningnan ni Lino. Ang mga mata nito ay nakatuon sa daan. Sinusubukan ko lang ayusin ang lahat, Ami, para makita nilang wala tayong problema. Wala tayong problema? Dinala mo ang kabit mo sa harap ng pamilya mo at sa tingin mo walang problema? Huwag mo siyang tawaging kabit, mariing sabi ni Lino. At yan na nga ba ang sinasabi ko? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip mo. Nag-aalala na talaga ako sa iyo, amihan. Huminto ito sa isang tabi ng daan at sa wakas ay hinarap siya. Ang kanyang muka ay hindi galit. Mas malala pa roon, puno ito ng awa. Awa na tila siya ay isang pasyenteng kailangang gamutin. Ami, mahal kita, pero hindi na ito tama. Ang stress na yan, yung pag-iisip mo, nakakasama sa'yo. Baka kailangan mong kumausap ng professional, Ami, isang psychologist. Para sa'yo to, para sa baby. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanya na parang lason. Iyon ang mga salita ni Silvana, na ngayon ay lumalabas na sa bibig ng sarili niyang asawa. Siya ang ginagawang masama. Siya ang ginagawang baliw. Hindi na siya sumagot. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakamamatay na katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siya ng makatanggap ng mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka. Alam namin ang bawat galaw mo. Kawawa naman ang baby mo. Ipinakita niya ito kay Lino, ngunit iwinaksilang nito yon. Baka wrong number lang yan. O mga manloloko, huwag mo nang pansinin. Pakiramdam ni amihan ay nababaliw na nga siya. Siya laban sa buong mundo. Siya laban sa mga kasinungalingan. Siya lang ang nakakaalam ng katotohanan, ngunit walang naniniwala. Isang gabi, umuwi si Lino na may dalang isang maliit na paper bag. Mukha itong pagod ngunit may pilit na ngiti. Mahal, dumaan ako sa isang coffee shop. Ibinili kita ng chamomile tea. Para kumalma ka naman. Para makatulog ka ng maayos, sabi nito sa isang malambing na tono. Tiningnan ni amihan ang mainit na tasa na inabot nito sa kanya. Ang amoy ng chamomile ay pamilyar at dapat sana'y nakaka-relax. Ngunit sa mga oras na ito, lahat ng bagay ay kahina-hinala. Ngunit pagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang mag-isip. Sa salamat, pabulong niyang sabi. Umupo siya sa sofa at hinipan ng mainit na tsa. Tiningnan niya si Lino na nakatingin din sa kanya, naghihintay. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na huwag itong inumin. Ngunit ang pagod na katawan niya ay naghahanap ng kahit kaunting kapayapaan. Dahan-dahan, itinaas niya ang tasa sa kanyang mga labi at humigop. Pagkatapos ay isa pa. Walang kakaibang lasa. Tsa lang. Salamat dito, Lino, sabi niya. Ngumiti si Lino. Walang anuman. Magpahinga ka na. Nang maubos niya ang kalahati ng tasa, nagsimula siyang makaramdam ng antok. Ngunit kasabay ng antok ay isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Isang bahagyang kirot. Binaliwala niya ito. Baka dala lang ng stress. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang kirot ay nagiging isang matalas na sakit. Isang tila pagpilipit sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan, ang tasa ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Daing niya, ang kanyang katawan ay napayukod sa sakit. Amihan, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Lino, lumalapit sa kanya. Ngunit hindi na pinansin ni amihan ang kanyang tanong.
Ang kanyang isipan ay lumilipad, puno ng takot. Ang matalas na sakit ay hindi normal. At sa gitna ng sakit at paghilo, isang pangungusap ang malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang huling banta ni Silvana. Baka hindi na yan umabot sa pagsilang. Ang mga ilaw sa kisame ng ospital ay malabong mga guhit lamang sa kanyang paningin habang mabilis siyang itinataboy sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher at ang mga nagmamadaling yabag ng mga nurse ay isang ingay na nalulunod sa mas malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang kamay lang ang mahigpit niyang hawak, ang sarili niyang kamay na nakapatong sa kanyang tiyan. Anak, kumapit ka lang anak. Huwag mo iwan si mama. Paulit-ulit niyang ibinubulong. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mukha ni Lino ay malabo ring lumilitaw-litaw sa kanyang paningin, puno ng pag-aalala at takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, nakikita ni Amihan ang multo ng pagkakasala, ang tasa ng tiya, ang pekeng pag-aalala, ang lahat ay konektado. Sa loob ng emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang matinding sakit sa kanyang tiyan ay parang mga kutsilyong sabay-sabay na tumutusok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal sa paraang hindi pa niya nagawa kailanman. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa munting buhay na nakikipaglaban sa loob niya. Lumipas ang tila isang kawalang hanggan bago siya inilipat sa isang pribadong silid. Isang doktor na may mabait na mukha ang pumasok. Si Lino ay nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mrs. Vargas, mahinahong sabi ng doktor, mabuti na lang at naidala ka kaagad dito. We ran some tests. You experienced severe uterine cramps, likely brought on by extreme stress. Pero ang pinakamahalaga, huminto ang paghinga ni Amihan. Naghihintay. Ligtas ang baby mo. Malusog siya at malakas ang heartbeat. Isang malakas na hikbi ng pasasalamat ang kumawala kay Amihan. Ang tensyon na bumabalot sa kanyang buong katawan ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding kaginhawaan. Ligtas ang anak niya. Ligtas ang kanyang hiraya. Iyon lang ang mahalaga. Pero kailangan mong mag-ingat, Mrs., dagdag ng doktor. Kailangan mong iwasan ang anumang uri ng stress. Masyadong maselan ang kalagayan mo. Kailangan mong manatili dito para maobserbahan ka namin ng ilang araw. Tumango si Amihan habang si Lino ay lumapit sa doktor at nakipag-usap. Stress. Isang salitang napakasimple para ilarawan ang impyernong pinagdadaanan niya. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Lino sa kanya. Ami, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyari sa inyo. Tiningnan lamang siya ni Amihan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinabukasan, isang nurse ang pumasok sa kanyang silid. Hindi ito ang mga nurse na nakita niya kagabi. Ang isang ito ay may kalmadong presensya. Ang kanyang mga mata ay mabait at matalas. Magandang umaga po, Mrs. Vargas. Ako po si Diwa Cruz. Ang nurse ninyo para sa araw na ito. Sabi nito habang inaayos ang kanyang dextrose. Kamusta po ang pakiramdam natin? Mabuti-buti na, sagot ni Amihan. Napansin ni Diwa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti ito ng bahagya. Huwag po kayong mag-alala. Bantay sarado po namin kayo ni baby. Magpahinga lang po kayo. Ang boses ni Diwa ay may dalang kapayapaan na kahit paano ay nagpakalma sa nagwawala niyang kalooban. Hapon na nang dumating ang kanyang mga bisita. Pumasok si Lino sa silid at kasunod nito, si Silvana. Dala-dala ni Silvana ang isang basket ng prutas at sa kanyang mga labi ay may isang ngangiti ng isang nag-aalalang kaibigan. Ami, nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, kamusta ka na? Sobra kaming nag-alala ni Lino. Sabi ni Silvana, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala.
Inilapag niya ang prutas sa mesa. Don't worry. Lino told me everything about your stress. Nandito lang kami para sa'yo. Nanigas ang katawan ni Amihan. Ang kapangahasan ng babaeng ito ay walang hangganan. Dito pa mismo sa lugar kung saan halos mawala ang kanyang anak, nagawa pa nitong magpakita. Umalis ka. Mahinang sabi ni Amihan. Ano, mahal? Tanong ni Lino na tila hindi narinig. Ami, nag-aalala lang naman ako. Sabi ni Silvana, hinahawakan pa ang kanyang kamay. Agad itong iwinaksi ni Amihan. Sakto namang pumasok si Nurse Diwa para tingnan ang kanyang vital signs. Hindi ito nagsalita. Ngunit nakita ni Amihan ang bahagyang pagkunot ng noo nito habang pinagmamasdan ng eksena. Lino, anak, pwede mo ba akong samahan sa biling sandali? May itatanong lang ako. Sabi ni Diwa sa isang professional na tono na tila walang napapansin. Sige, sagot ni Lino, na tila nagpapasalamat sa pagkakataong makatakas. Sumunod ito kay Diwa palabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Ang peking ng ngiti ni Silvana ay biglang naglaho. Lumapit ito sa kama ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Muntik na, no? Bulong nito. Sapat lang para marinig ni Amihan. Ang tigas pala ng kapit ng bata mo. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa takot at galit. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Silvana. Marami pang paraan. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga kinakain at iniinom mo. Sa mismong sandaling iyon, ang pinto ay bahagyang bumukas. Muling pumasok si Diwa na tila may nakalimutan. Ay sandali, naiwan ko pala yung... Natigilan ito nang makita ang lapit ni Silvana kay Amihan at ang takot sa mukha ng pasyente. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Silvana. Bumalik ang pag-aalala sa mukha nito. Oh, aayusin ko lang sana yung kumot mo, Ami. Namumutla ka kasi. Palusot ni Silvana. Hindi nagsalita si Diwa. Kinuha lang nito ang isang chart sa paanan ng kama at muling lumabas. Ngunit bago isara ang pinto, sumulyap ito kay Amihan. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Nang dumating ang araw na maaari nang lumabas si Amihan, si Lino ang nag-asikaso ng mga papeles. Habang nag-iisa si Amihan sa silid at naghahanda, pumasok si Diwa. Handa na po ba kayong umuwi, Mrs.? Tanong nito habang inaalis ang karayom ng dextrose sa kanyang kamay. Salamat sa lahat, Nurse Diwa, sabi ni Amihan. Walang anuman po. Trabaho po namin yon, sagot ni Diwa. Pagkatapos, tumingin ito sa paligid para siguraduhing wala nang iba. Lumapit ito kay Amihan. Nagkunwaring inaayos ang kumot sa kama. Sa ilalim ng kumot, inilagay ni Diwa ang isang maliit at nakatuping piraso ng papel sa palad ni Amihan. Itago niyo po yan. Bulong nito. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Tiningnan ko ang chart ninyo. May mga hindi normal. Alam kong hindi lang stress ang nangyari sa inyo. Napatingin si Amihan sa nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay ng mahigpit. Yumuko ito ng bahagya na tila may ibinubulong na sikreto. Nakita ko ang lahat. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Huminga ito ng malalim. Huwag kang magtiwala sa kanya. At sa mga salitang iyon, umayos ito ng tayo, ngumiti na parang walang nangyari, at lumabas ng silid. Iniwan si Amihan na mahigpit na hawak ang maliit na piraso ng papel. Ang kanyang nag-iisang liwanag sa gitna ng madilim na lagim. Sa loob ng 3 araw pagka-uwi mula sa ospital, ang maliit at nakatuping piraso ng papel ay naging anting-anting ni Amihan. Palagi itong nasa kanyang bulsa, ang mga numero ng telepono ni Diwa Cruz ay tila isang lihim na pangako. Sa tuwing nararamdaman niya ang pagmamanman sa mga mata ni Lino o kapag ang takot para sa kanyang anak ay gumagapang sa kanyang dibdib, tahimik niya itong kinakapa. Isang paalala na hindi na siya lubos na nag-iisa.
Si Lino ay naging maasikaso. Palagi siyang dinadalhan ng pagkain, kinukumustang palagi. Ngunit ang lahat ng ito ay may kasamang lason ng pagkukunwari. Alam ni Amihan na hindi ito pag-aalala. Ito ay pagbabantay. Sa ika-4 na araw, habang nasa banyo si Lino, alam ni Amihan na iyon na ang kanyang pagkakataon. Kinuha niya ang papel, nanginginig ang mga kamay habang tinitipa ang numero sa kanyang telepono. Nagtago siya sa pinakasulok ng kusina kung saan hindi siya maririnig. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar at kalmadong boses. "Nars Diwa?" Pabulong na sabi ni Amihan. "Mrs. Vargas," sagot ni Diwa. Ang kanyang tono ay agad na naging seryoso. "Napatawag po kayo. Ayos lang po ba kayo? Kailangan kitang makausap." Halos hindi marinig na sabi ni Amihan. "Hindi dito. Sa labas." Ilang sandaling katahimikan. "Alam ko po ang isang lugar. Isang maliit na kapihan malapit sa munisipyo. Kapehan ng Pag-asa. Magkita po tayo doon sa loob ng 1 oras. Kaya niyo po ba?" "Gagawa ako ng paraan," determinadong sagot ni Amihan bago mabilis na ibinaba ang tawag. Nagsinungaling siya kay Lino. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa butika para bumili ng bitamina. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lino ay halata, ngunit sa huli ay pumayag din ito. Ang kapehan ng Pag-asa ay isang maliit at tahimik na lugar, malayo sa karaniwang dinadaanan ng mga tao. Pumili si Amihan ng isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat taong pumapasok ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sakto sa oras, dumating si Diwa. Nakasuot ito ng simpleng damit, malayo sa kanyang uniforme bilang nurse. Ngunit ang kanyang presensya ay ganoon pa rin, kalmado at mapagkakatiwalaan. "Mrs. Vargas," bati nito habang nauupo. "Amihan na lang," sabi ni Amihan. "Salamat sa pagpunta mo. Alam kong tatawag ka." Simpleng sagot ni Diwa. "Nakita ko sa mga mata mo at nakita ko rin sa mga mata niya." Huminga ng malalim si Amihan. "Diwa, totoo ba? May nakita ka ba talaga sa ospital?" Tumingin si Diwa nang diretso sa kanyang mga mata. "Amihan, ang sasabihin ko sa'yo, sana maniwala ka. Noong araw na dinala ni Sir Lino, yung babaeng yon, Silvana. Si Silvana, naghinala na ako. Pagkatapos kong iwan si Sir Lino sa billing section, hindi talaga ako umalis. Nagtago ako sa likod ng pader, malapit sa pinto ng kwarto mo. At narinig ko siya." "Anong narinig mo?" "Narinig ko siyang may kausap sa telepono." Seryosong sabi ni Diwa. "Mahina lang ang boses niya, pero malinaw. Sinabi niya sa kausap niya na kailangan nang tapusin ang problema bago pa ito lumaki. At pagkatapos, sinabi niyang isang aksidente lang ang kailangan para mawala ang lahat." Ang mga salita ay tumama kay Amihan na parang isang malaking bato. Ang hininga niya ay nawala. Ang tiya, ang pananakit ng tiyan, hindi ito stress, ito ay isang pagtatangka. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan sa harap ni Lino ay bumuhos na. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng pasasalamat. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nakakaalam ng katotohanan. "Salamat," umiiyak na sabi ni Amihan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Salamat. Dahil naniwala ka sa akin, akala ko nababaliw na talaga ako." Inabot ni Diwa ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan. "Hindi ka baliw, Amihan. Biktima ka. At kailangan mong lumaban, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng apoy sa nanlalamig na puso ni Amihan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang determinasyon ng isang ina. "Anong gagawin natin?" tanong ni Amihan.
Walang maniniwala sa akin laban sa kanya. Masyado siyang magaling magkunwari. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Diwa. Isang bagay na hindi niya maitatanggi. Isang bagay na maipapakita natin sa pulis. Pero paano? Nag-isip si Diwa. Ang mga taong tulad ni Silvana, ang kahinaan nila ay ang kanilang kayabangan. Pakiramdam niya na nanalo na siya. Gagamitin natin yan. Isang plano ang nabuo sa kanilang pag-uusap. Isang mapanganib na plano. Kailangan ni Amihan na magpanggap. Magpanggap na talunan. Magpanggap na sumusuko na. Kailangan niyang painin si Silvana, hayaang maging kampante ito at sa tamang pagkakataon, baka may masabi itong magiging katibayan nila. Pero paano ko gagawin yon? Paano ako makakakuha ng ebidensya? May kinuha si Diwa mula sa kanyang bag. Isang bagay na maliit at itim. Isang ballpen. Hindi ito ordinaryong ballpen, sabi ni Diwa. Voice recorder ito. Maliit lang, pero malinaw ang kuha. Itago mo to palagi. At kapag handa ka na, tiningnan ni Diwa si Amihan. Kailangan mo siyang harapin. Nanginginig na kinuha ni Amihan ang ballpen. Napakagaan nito. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang sandata. Gagawin ko, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Amihan na may bagong lakas. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na siya nito paralisado. Ngayon, ang takot ay naging panggatong sa kanyang galit. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Lino, isinagawa niya ang unang bahagi ng plano. Umiyak siya. Nagmakaawa siya. Lino, patawarin mo na ako, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Tama ka. Nagiging paranoid na ako. Stress lang siguro to. Ayoko ng ganito. Gusto ko nang maayos ang lahat. Nakita niya ang pagtatagumpay sa mga mata ni Lino. Nahulog ito sa kanyang pain. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Lino, kinuha ni Amihan ang kanyang telepono. Sa kanyang tabi, nakapatong sa mesa ang itim na ballpen. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at tinipa ang numero ni Silvana. Tumunog ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Sabi ng boses na nagdudulot ng lason sa kanyang pandinig. Pinilit ni Amihan na gawing garalgal at talunan ang kanyang boses. Silvana, katahimikan sa kabilang linya. Si Amihan to. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Silvana. Huminga ng malalim si Amihan, iniisip ang kanyang anak. Ito na. Silvana, gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nakaupo si Amihan sa sala. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng kanyang tiyan. Sa coffee table sa kanyang harapan, sa tabi ng isang baso ng tubig, nakalatag ang itim na ballpen. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang bitag. Nang tumunog ang doorbell, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at dahan-dahang tumayo. Bago buksan ang pinto, pasimple niyang pinindot ang maliit na butones sa gilid ng ballpen. Isang halos hindi marinig na click. Nagsimula na. Pagbukas niya ng pinto, ang mapanuyang ganda ni Silvana ang sumalubong sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling casual dress na tila galing lang sa isang lakad sa mall. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paglalaro. Wow! Akala ko nagbibiro ka lang, sabi ni Silvana, dire-diretsyong pumasok sa loob. To what do I owe this desperate invitation? Maupo ka, mahinang sabi ni Amihan, isinara ang pinto. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Dahan-dahan, tila isang taong pagod na sa buhay. Umupo si Silvana sa tapat niyang sofa, inilapag ang kanyang mamahaling bag sa tabi. So,
Anong drama ito, amihan? Susugurin mo ba ako? Sasabunutan? Go on, I'm waiting. Umiling si amihan. Umupo siya pabalik sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ito na ang simula ng kanyang pag-arte. Wala. Wala na akong lakas para dyan, Silvana. Isang halakhak ang kumawala kay Silvana. Talaga lang ha? Anong nangyari sa matapang na asawa na sumampal kay Lino? Bigla kang naging maamong tupa? Hindi sumagot si amihan. Hinayaan niya lang ang insulto. Gusto ko lang itanong kung ano talaga ang kailangan mong gawin para tigilan mo na kami. Tigilan? Ulit ni Silvana na tila nawiwindang sa kanyang narinig. Bakit naman kita titigilan? Ngayon pa nga lang ako nagsisimula. Silvana, parang awa mo na, sabi ni amihan. At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang mangilid ang kanyang mga tunay na luha. Ang takot at sakit na nararamdaman niya ay naging perpektong kasangkapan para sa kanyang pag-arte. Suko na ako. Alam ko nang talo na ako. Sa'yo na si Lino. Ibibigay ko na siya sa'yo. Wala na akong pakialam sa kanya. Amihan. Dagdag pa niya, ang kanyang boses ay basag. Buntis ako. Pagod na ako. Gusto ko na lang ng kapayapaan para sa anak ko. Hahayaan kitang maging masaya kay Lino. Aalis kami. Mawawala kami sa buhay ninyo. Pangako. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Pinagmasdan ni Silvana si amihan. Sinusuri ang bawat galaw, bawat hikbi. Nakita ni amihan ang unti-unting pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagdududa, patungo sa isang dahan-dahang nangiti ng absolutong pagtatagumpay. Wow! Bulong ni Silvana, napapailing. I have to admit, hindi ko inaasahan na ganito kakabilis susuko. Nakakaawa ka. Sobrang nakakaawa. Tumayo ito at naglakad-lakad sa sala na tila isang general na sinusuri ang kanyang nasakop na teritoryo. Ibibigay mo sa akin si Lino? Amihan? Matagal na siyang akin. Bago pa man sumakit yang tiyan mo sa ospital, akin na siya. Ang katawan niya, ang isip niya. Hawak ko na. Bawat salita ay isang patalim. Ngunit tiniis ni amihan. Kailangan niya pa ng isa pa. Ang pinakamahalaga. Alam ko, sabi ni amihan. Kaya nga, parang awa mo na. Ang anak ko na lang, hayaan mo na siyang mabuhay ng payapa. Wala siyang kasalanan. Doon na tumawa ng malakas si Silvana. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pag-ibig o selos. Ito ay purong galit. Ang anak mo? Sabi nito, halos idura ang mga salita. Ang anak mo ang buhay na katibayan ng kasalanan ng pamilya mo. Akala mo ba ganun lang kadali yon? Akala mo ba, sa pag-alis ninyo, tapos na ang lahat? Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Yumuko ito hanggang sa maging magkalibel ang kanilang mga mukha. Kahit umalis ka, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa ng tatay mo. Iyon na. Ang mga salita, nakuha niya. Isang munting kislap ng tagumpay ang naramdaman ni amihan sa gitna ng kanyang takot. Kailangan na lang niyang tapusin ang pag-uusap na ito at click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sabay silang napalingon ni Silvana. Nakatayo roon si Lino. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hawak ang isang paper bag ng groceries. Nakita niya ang asawa niyang umiiyak. At ang babaeng dahilan ng lahat, magkaharap sa kanilang sala. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Lino. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Agad na nagbago ang anyo ni Silvana. Bumalik ang pagkukunwari. Lynn, thank God you're here! Sinusubukan ko lang kausapin si amihan pero sinisigawan niya ako. Pinapaalis. I was just trying to be nice. Sinungaling.
Sigaw ni Amihan tumamatayo. Amihan, ano ba to? Galit na tanong ni Lino. Lumalapit sa kanya. Bakit mo naman ginaganito si Silvana? Sabi mo, gusto mo nang ayusin ang lahat? Ito ba ang paraan mo? Hindi mo naiintindihan, Lino. May sinabi siya. Tama na. Putol ni Lino. Nakikita mo? Ito na naman tayo. Hindi ka na talaga nagbabago. Habang nag-aaway sila ni Lino, ang atensyon ni Amihan ay nakay Lino lamang. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang galaw. Si Silvana, na tila hindi interesado sa kanilang pagtatalo, ay dahan-dahang lumapit sa coffee table. Ang kanyang mga matang mapanuri ay napako sa isang bagay. Sa itim na ballpen, nakita ni Amihan ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Dahan-dahan nitong dinampot ang ballpen. Inikot-ikot sa kanyang mga daliri. Tiningnan ang dulo. Tiningnan ang gilid. Lino, naririnig mo ba ako? Kikinig mo ba ako? Pinagbabantaan niya ang anak natin. Sigaw ni Amihan. Sinusubukang bawiin ang atensyon ng lahat, ngunit huli na. Pinindot ni Silvana ang maliit na butones. Isang mahinang click. Pagkatapos, pinindot niya ulit. Walang lumabas na tinta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silvana. Tumingin ito kay Amihan at sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang katotohanan. Alam na niya. Sa isang mabilis at malakas na galaw, ibinato ni Silvana ang ballpen sa pader. Ang tunog ng nababasag na plastik ay tumigil sa pagtatalo nilang mag-asawa. Ang maliliit na piraso ng itim na plastik at ang munting microchip sa loob ay kumalat sa sahig na parang mga abo ng kanyang nasunog na pag-asa. Napatulala si Amihan. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang nag-iisang pag-asa. Wala na. Tumingin si Silvana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang galit na mas totoo at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng ipinakita nito kanina. Akala mo, malilinlang mo ako? Ang tunog ng nabasag na plastik sa sahig ay ang tunog ng pagguho ng mundo ni Amihan. Ang maliliit na piraso ng itim na ballpen ay kumalat na parang abo. Ang abo ng kanyang plano, ng kanyang tapang, ng kanyang huling pag-asa. Napako ang kanyang tingin sa mga pirasong yon. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang kanyang katawan ay nanigas. Lino, nakikita mo na. Ang boses ni Silvana ay biglang naging boses ng isang biktima. Mahina, nanginginig, puno ng hinanakit. He tried to set me up. Tinawagan niya ako dito, nagkunwaring talunan at umiiyak, para lang i-record ang sasabihin ko. Ginamit niya ako, Lino. Ang sama-sama niya. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. At si Lino, ang kanyang duwag at makasariling asawa, ay naging perpektong manonood. Amihan, totoo ba to? Tanong ni Lino, ngunit wala nang tanong sa kanyang mga mata. Ang naroon ay pagkasuklam. Ang babaw mo, ang dumi mong maglaro. Hindi! Nagsisinungaling siya. Desperadong sigaw ni Amihan, itinuturo ang babaeng nagtatago sa likod ni Lino. Inamin niya ang lahat. Inamin niyang gusto niyang saktan ang anak natin bilang paghihiganti sa tatay ko. Lino, maniwala ka sa akin. Ngunit ang kanyang mga salita ay hangin na lamang. Sa walang ebidensya, siya ay isang asawang nagseselos, isang buntis na paranoid, isang babaeng nasisiraan ng bait. Eksakto tulad ng plinano ni Silvana. Tumingin si Lino sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang katapusan. Wala ng pagmamahal, wala ng awa, tanging pagod at galit na lamang. Tama na, Amihan, sabi ni Lino sa isang malamig at pinal na boses. Pagod na ako sa mga laro mo, sa mga drama mo, sa kabaliwan mo. Huminga ito ng malalim at ang mga sumunod na salita nito ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Amihan. Tapusin na natin to.
Sawang-sawa na ako. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Sa likod ni Lino, nakita ni Amihan ang isang halos hindi mahahalata. Ngunit napakatamis ng ngiti ng pagtatagumpay sa mga labi ni Silvana. Nanalo na ito. At ang tropeo nito ay ang pagkawasak ng buhay niya. Hindi na kumibo si Amihan. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Ang kanyang kaluluwa ay manhid. Naglakad si Lino papasok ng kwarto at paglabas nito ay may dala ng isang maliit na bag. Hindi nito ito inabot sa kanya. Ibinato niya ito sa sahig, malapit sa kanyang mga paa. Ang ilang damit niya at mga personal na gamit ay nakasilid doon. "Umalis ka na," sabi ni Lino, hindi makatingin sa kanya. "Kunin mo yan at umalis ka na sa bahay na to. Bukas na bukas din, kakausapin ko ang abogado." Tiningnan ni Amihan ang bag, ang bahay na binuo niya, ang mga pangarap na inalagaan niya. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Dahan-dahan, yumuko siya at kinuha ang bag. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak. Wala nang luhang natitira. Naglakad siya patungo sa pinto na parang isang kaluluwang ligaw. Bawat hakbang ay isang paglalakbay papalayo sa kanyang dating buhay. Nang buksan niya ang pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya na tila nakikidalamhati sa kanyang pagkatalo. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at kasabay ng pag-click nito ay ang pagsasara ng kabanata ng kanyang buhay bilang si Amihan Vargas. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na ulan, walang tiyak na direksyon. Ang mga damit niya ay agad na nabasa. Ang malamig na tubig ay tumatagos hanggang sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig sa labas ay walang-wala, kumpara sa nagyayelong kawalan sa kanyang puso. Ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan ay malabong mga guhit. Sa kanyang paningin, ang mga tao ay nagtatakbuhan, naghahanap ng masisilungan, ngunit siya, nagpatuloy lang sa paglakad. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya sa syudad na ito. Wala siyang pera. Ang tanging dala niya ay ang bag ng kanyang kahihiyan at ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Ang tanging bagay na natitira sa kanya. "Patawarin mo si Mama, anak." Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sakit. Bigo si Mama. Sa gitna ng isang madilim na kalye, huminto siya. Sumandal siya sa isang pader. Ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa basang semento, hindi alintana ang dumi at ang mga taong napapatingin. Doon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa wakas ay humagulhol siya. Kinuha niya ang kanyang basang-basang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig niyang hinanap ang isang numero, ang kanyang huling baraha. Tumawag siya. "Hello? Ami?" Sagot ng nag-aalalang boses ni Diwa. "Diwa," sabi ni Amihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Wala na. Talo na tayo." "Te Amihan? Nasaan ka? Anong nangyari?" Sinira niya. Sinira niya yung recorder." Patuloy ni Amihan. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. "Pinalayas niya ako. Wala na ang lahat, Diwa. Talo na tayo." Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang tila umuunawa sa bigat ng kanyang pagkatalo. Inaasahan na ni Amihan ang mga salita ng pakikiramay. Ang mga salita ng panghihinayang. Ngunit ang narinig niya ay "Makinig ka sa akin, Amihan," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng isang hindi inaasahang intensidad. "Nasaan ka man, humanap ka ng masisilungan. Ngayon din. Pero wala na. Wala nang pag-asa." "Mali," matatag na sabi ni Diwa. Ang mga salitang sumunod ay tila isang kulog na bumasag sa kadiliman ng kanyang gabi. "Hindi pa tapos ang laban, Ami. Isang sandaling paghinto.
May isang bagay pa akong hindi sinasabi sa'yo. May video ako. May video ako. Ang apat na salitang iyon ay parang isang kidlat na gumising sa manhid na kaluluwa ni Amihan. Sa gitna ng madilim at basang kalye, sa ilalim ng walang tigil na ulan, isang maliit na mitya ng pag-asa ang biglang sumindi. Anong video? Nauutal niyang tanong. Ami, makinig ka, mabilis na sabi ni Diwa. Noong nasa ospital ka, matapos kong marinig ang pagbabanta ng Silvana, na yon, hindi na ako mapakali. Hindi ko pwedeng hayaan lang. May maliit akong kamera. Yung parang charger lang ng telepono. Bago kanya dalawin ulit, itinago ko yon sa kwarto mo, nakatapat sa kama mo. Napasinghap si Amihan, hindi makapaniwala. Nakuha ko ang lahat, Ami. Ang paglapit niya sa'yo, ang pabulong niyang pagbabanta. Malinaw na malinaw. Hindi ko sinabi sa'yo agad dahil ayokong umasa ka lang dito. Gusto kong makuha natin ang pag-amin niya mismo. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ito na ang alas natin. Sinabi ni Diwa kung saan siya dapat pumunta. Sa maliit na apartment ng nurse, ilang kanto lang mula sa ospital. Sa tulong ng direksyon ni Diwa, naglakad si Amihan. Hindi na alintana ang ulan. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may layunin. Sa apartment ni Diwa, binigyan siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. At pagkatapos, sa screen ng laptop ni Diwa, ipinakita nito ang video. Napanood ni Amihan ang sarili niyang takot sa kama ng ospital. At napanood niya ang demonyo sa anyo ni Silvana. Nakayuko, bumubulong ng lason sa kanyang tainga. Ang video ay malinaw. Ang audio, dahil sa lapit ni Silvana, ay perpekto. Muntik na, no? Ang tigas pala ng kapit ng bata mo. Marami pang paraan. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga kinakain at iniinom mo. Napasinghap si Amihan. Ang marinig muli ang mga salita ay parang muling pagdana sa bangungot. Ngunit ngayon, may kasama na itong kakaibang pakiramdam. Pagpapatunay. Hindi siya baliw. Lahat ay totoo. At ngayon, meron na siyang ebidensya. Ito na, Ami, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ito na ang babasag sa kanya. Ngunit habang nakatingin si Amihan sa kanyang bag, nabasa pa sa ulan at nakasiksik sa isang sulok, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Silvana tungkol sa kanilang mga ama. Isang kasinungalingang sumira sa lahat. Dahil sa bagong lakas na dulot ng video, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang bag. Sa ilalim ng mga damit, naroon ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang nag-iisang bagay na isinama niya na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Ang lalagyan ng mga mahahalaga nitong papeles at alaala. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang larawan at dokumento. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang bigkis ng mga lumang sulat, tinalian ng isang kupas na ribbon, mga sulat na hindi pa niya nababasa, mga sulat sa pagitan ng kanyang ama, si Mr. Rosales, at ng isang Mr. Montenegro, ang ama ni Silvana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga ito. Ang unang sulat ay mula sa ama ni Silvana, puno ng pagkasindak at pag-aamin. Inaamin nito na siya ang nagpilit sa isang mapanganib na investment, labag sa payo ng ama ni Amihan. Isang investment na sumira sa kanilang kumpanya. Ang sumunod na sulat ay ang sagot ng kanyang ama. Hindi ito panunumbat. Ito ay puno ng pakikiramay, isang alok ng tulong pinansyal mula sa sarili nitong bulsa at isang pangako. Kumpare, basa ni Amihan sa sulat kamay ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala. Ang pagkakamaling ito, sa pagitan lang nating dalawa, hindi ko hahayaang masira ang pangalan mo. Para sa kapakanan ng pamilya mo, mananatili itong lihim. Ituturing nating pareho tayong nabigo sa negosyong ito.
Ang hininga ni Amihan ay nawala. Ang buong pundasyon ng galit ni Silvana, ang buong dahilan ng kanyang paghihiganti, lahat ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Hindi kontrabida ang kanyang ama. Isa siyang bayani na sinubukang protektahan ang dangal ng isang kaibigang nagkamali. Isinara niya ang kahon. 2 sandata na ngayon ang hawak niya. Ang video na nagpapatunay sa kasamaan ni Silvana at ang mga sulat na sumisira sa mismong kaluluwa ng kanyang paghihiganti. Tumingin siya kay Diwa at sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot. Tanging apoy na lamang. May kailangan akong gawin, sabi niya, pero kailangan ko ng tulong mo. Isang oras ang lumipas, isang plano ang nabuo. Isang tawag sa pulis ang ginawa ni Diwa na may tiyak na instruksyon kung anong oras dapat dumating. Gamit ang ekstrang susi na palagi niyang dala, tumayo si Amihan sa harap ng pinto ng dati niyang tahanan. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang malamig na doorknob at dahan-dahang pinihit ito. Pagpasok niya, ang naabutan niya ay isang maliit na selebrasyon. Si Lino at Silvana ay nakaupo sa sala, may isang bote ng alak sa mesa, nagtatawanan. Ang tunog ng kanilang halakhak ay namatay nang makita siya. Amihan, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Lino, mabilis na tumayo. Ngumiti lang si Silvana, isang nangiting mayabang. Look what the rain dragged in. Bumalik ka para magmakaawa ulit? Hindi sumagot si Amihan. Walang salita. Tanging gawa. Ang sala, na dapat ay lugar ng pagmamahalan, ay naging isang silid hukuman. Dahan-dahan siyang lumapit sa telebisyon, kinuha ang kanyang cellphone at ikinonekta ito. Anong ginagawa mo? Umalis ka na, sabi. Sigaw ni Lino. Ngunit huli na. Pinindot ni Amihan ang play. Ang katahimikan ng sala ay binasag ng boses ni Silvana mula sa video. Ang eksena sa ospital ay lumitaw sa malaking screen. Ang pagbabanta, ang lason sa bawat salita. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Lino habang pinapanood niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Tumingin siya kay Silvana na ngayon ay namumutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Papaanong? Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Desperadong sigaw ni Silvana. Edited ba talaga, Silvana? Kalmadong tanong ni Amihan. O baka naman ang kasinungalingan ay mas malalim pa dyan? Sa pagkakataong yon, lumapit siya sa coffee table at inilapag ang mga lumang sulat. Ibinagsak niya ito sa harap ni Silvana. Basahin mo, utos ni Amihan. Basahin mo kung paano sinubukan ng ama kong iligtas ang dangal ng duwag mong ama. Basahin mo kung paanong ang buong buhay mo, ang buong paghihiganti mo, ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Nanginginig na dinampot ni Silvana ang mga sulat. Habang binabasa niya, ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagtanggi patungo sa pagkalito at sa huli, sa isang gumuguhong katotohanan. Hindi totoo to. Bulong niya na pailing-iling. Hindi. Kasinunggalingan yan. Lahat kayo sinunggaling. Habang si Silvana ay sumisigaw, nawawala sa sarili, puno ng galit at pagkawasak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At pumasok ang 2 unipormadong pulis sa tanda ni So. Ang pagsigaw ni Silvana ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang makita niya ang mga pulis. Ang kanyang mundo, na binuo sa pundasyon ng kasinungalingan at galit, ay tuluyan ng gumuho sa harap niya. Silvana Montenegro, sabi ng isa sa mga pulis sa isang formal at walang emosyong boses. Inaaresto ka namin para sa mga reklamong grave threats at attempted harm sa isang buntis. May karapatan kang manahimik. Hindi na pinakinggan ni Amihan ang mga sumunod na salita. Nakatuon ang kanyang pansin sa anyo ni Silvana. Ang dating mayabang at makapangyarihang babae ay ngayon ay parang isang basang sisiw.
gulat, talunan, at puno ng kawalan ng pag-asa. Habang pinuposas ang kanyang mga kamay, ang mga mata nito ay naghahanap, hindi kay Lino, kundi kay Amihan. Sa mga matang iyon, wala ng galit. Tanging isang tanong na walang salita. Bakit? Hindi sumagot si Amihan. Tinalikuran na lamang niya ito. Pinanood niya habang inilalabas ng mga pulis ang nagwawalang si Silvana na paulit-ulit na isinisigaw na siya ang biktima. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo ang police car hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang katahimikan ng gabi. Sa wakas, tapos na. Sa loob ng sala, tanging sila na lang ni Lino ang natira. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto, tulala, na tila isang taong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Tiningnan niya ang video na nakapost pa rin sa screen. Pagkatapos ay ang mga sulat na nakakalat sa mesa at sa huli, tumingin siya kay Amihan. At sa mga mata ni Lino, nakita ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Ang tunay na pagsisisi. Dahan-dahan, lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Nang nasa harapan na niya ito, walang babala. Bigla itong lumuhod sa sahig. Ami, sabi nito, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang tiyan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal ko. Ang tanga-tanga ko. Nabulag ako. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinaniwalaan. Halos mapahamak kayo ng anak natin dahil sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa malakas na pag-iyak. Isang iyak na hindi na pagkukunwari. Ito ay totoo. Ito ay dalisay na pagsisisi ng isang taong nawalan ng lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang eksenang ito ay marahil ang tanging hinihiling ni Amihan. Ang makita si Lino na nagsisisi, ang marinig ang mga salitang ito. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa nakaluhod na lalaki, walang galit sa kanyang puso, wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakalungkot na awa. Dahan-dahan, marahan niyang inalis ang mga kamay ni Lino mula sa kanyang baywang. Umatras siya ng isang hakbang na nagbigay ng espasyo sa kanilang pagitan. Tumayo ka, Lino, sabi niya sa isang boses na kalmado at walang bahid ng anumang panunumbat. Sumunod ito, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Ami, babaguhin ko ang lahat. Magbabago ako. Pagsisisihan ko to habang buhay. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para sa pamilya natin, para sa anak natin. Tinitigan siya ni Amihan ng matagal. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng pinagsamahan nila. Ang masasayang araw sa kolehiyo, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang mga pangakong binitiwan nila sa harap ng altar. Ngunit ang mga alaalang iyon ay tila mga larawan mula sa buhay ng ibang tao. Masyado ng maraming nasirang tiwala, masyado ng malalim ang sugat. Pinapatawad kita, Lino, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay totoo. Pinapatawad kita sa panloloko mo, sa hindi mo paniniwala sa akin, sa lahat ng sakit na idinulot mo. Dahil ang pagpapatawad na to ay hindi para sa'yo, para sa akin to, para sa kapayapaan ng puso ko. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Lino. Kung ganon, pero putol ni Amihan at ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at lalong hindi ito nangangahulugang pagbabalik. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Sa ilalim ng ilaw ng kanilang sala, ang kanyang wedding ring ay tila nawalan na ng kislap. Hinubad niya ito. Ang singsing na dating simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig ay ngayon ay isa na lamang paalala ng isang nasirang pangako.
Iniabot niya ang singsing kay Lino. "Tapos na tayo, Lino," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pinalidad, ngunit walang galit. Panahon na para palayain ang isa't isa. Tinitigan ni Lino ang singsing sa kanyang palad na tila ito ay isang piraso ng nagbabagang uling. Umiling-iling ito, hindi makapaniwala. "Ami, huwag. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Ito ang tama, Lino. Para sa ating dalawa. At lalo na, para sa anak ko," sabi ni Amihan. At sa unang pagkakataon, hinaplos niya ang kanyang tiyan, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal at proteksyon. Ayokong lumaki siya sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan at walang tiwala. Karapat-dapat siyang magkaroon ng ina na masaya at buo. At hindi na ako magiging buo sa piling mo. Walang nang nagawa si Lino. Ang katotohanan sa mga salita ni Amihan ay kasing linaw ng video na napanood niya. Siya ang sumira sa lahat at wala nang paraan para maibalik pa ito. Isinara nito ang kanyang palad. Hawak ang singsing, ang huling simbolo ng kanilang nakaraan. Sa labas, dumating si Diwa na kanina pa pala naghihintay. Sumulyap ito kay Lino, pagkatapos ay kay Amihan. Isang tingin ng pag-unawa at suporta. "Salamat sa lahat, Diwa," sinserong sabi ni Amihan, hinawakan ng kamay ng kanyang bagong kaibigan. "Utang ko sa iyo ang buhay namin ng anak ko." "Walang anuman, Ami. Ang tama ay tama." Nakangiting sagot ni Diwa. Naglakad si Amihan patungo sa pinto. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang bigat ng pagtataksil, ng takot, ng pagdududa, ay unti-unti nang nawawala. Nang nasa may pintuan na siya, huminto siya sandali, ngunit hindi para lumingon. Para lang sa huling pagkakataon, damhin ang hangin sa loob ng bahay na yon. "Paalam, Lino," bulong niya sa sarili. At pagkatapos, humakbang siya palabas. Humakbang siya papalayo sa kanyang nakaraan. Humakbang siya patungo sa isang bagong simula. Sa ilalim ng kalmadong langit pagkatapos ng ulan, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, huminga si Amihan ng malalim. Isang hininga ng tunay na kalayaan. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang maliit at maaliwalas na apartment na inuupahan niya malapit sa apartment ni Diwa, nakaupo si Amihan sa tabi ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Malapit na siyang manganak. Bigla, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napangiti siya. Isang nangiting totoo. Isang ngiting payapa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na siya nag-iisa. Hinding-hindi na siya mag-iisa. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Para sa iba, ang isang taon ay mabilis lamang na paglipas ng panahon. Ngunit para kay Amihan, ang isang taon na yon ay isang buong buhay. Isang buhay ng pagbabago, paghilom, at pagtuklas muli sa sarili. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak, rosas, sampagita at lavender ang sumalubong sa sinumang papasok sa kanyang maliit na tindahan. Hiraya's Garden. Iyan ang ipinangalan niya rito. Isang maliit na pwesto na naitayo niya sa tulong ng kaunting naipon at malaking suporta mula kay Diwa. Sa gitna ng mga makukulay na bulaklak, abala si Amihan sa pag-aayos ng isang bouquet para sa isang customer. Ang kanyang mga galaw ay magaan at puno ng kagalakan. Wala nang bakas ng babaeng minsay binalot ng takot at kawalan ng pag-asa. "Ate Ami, ang ganda talaga ng pagkakagawa mo." Puri ng dalagang customer. "Salamat," nakangiting sagot ni Amihan. "Lagi mong tatandaan, ang mga bulaklak ay hindi lang basta palamuti. Simbolo yan ng pag-asa at mga bagong simula." Nang makaalis ang customer, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Mukhang maganda ang benta natin ngayon, Ninang." Napalingon si Amihan at isang malaking nangiti ang sumilay sa kanyang labi.
Si Diwa, kasama ang asawa nito at ang kanilang anak na babae, ay nakatayo sa may pinto. At sa mga bisig ni Diwa, karga-karga nito ang pinakamahalagang bulaklak sa hardin ng kanyang buhay. "Hiraya, anak ko," malamig na sabi ni Amihan. Lumapit siya at kinuha ang kanyang 10 buwang gulang na anak. Isang malusog at bibong sanggol na lalaki na may mga matang kumikinang sa tuwa katulad ng sa kanya. Hinalikan niya ito ng buong pagmamahal sa pisngi. Si Hiraya, ang bunga ng kanyang mga pangarap, ang katuparan ng kanyang pag-asa. "Kamusta ang paborito kong inaanak?" tanong ni Diwa. Kinikiliti ang paa ng sanggol. Sila ay naging higit pa sa magkaibigan. Sila ay pamilya. Habang nagkukulitan sila, isang kartero ang huminto sa tapat ng tindahan. May iniabot itong isang sulat para kay Amihan. Mula sa address, alam na niya kung kanino ito galing. "Excuse me lang," sabi niya sa pamilya ni Diwa. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa sulok at binuksan ang sobre. Sulat kamay ni Lino. Hindi ito ang unang beses na sumulat ito. Bawat buwan, palagi siyang nakakatanggap ng sulat kasama ng suportang pinansyal para kay Hiraya. Ang sulat ay maikli lang. Kinukumusta sila. Ikinukwento nito ang kanyang bagong trabaho sa ibang probinsya. At sa huli, gaya ng dati, may mga salita ng pagsisisi at paghingi ng tawad. At isang pangungusap na laging naroon, "Sana balang araw, mapatawad ako ng anak ko. At sana, maging masaya ka, Ami. Karapat-dapat ka dyan." Pagkatapos basahin, tiniklop ni Amihan ang sulat at inilagay sa isang kahon kung saan nakalagay ang iba pa. Hindi na siya nasasaktan, hindi na siya nagagalit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang tahimik na pagtanggap. Tinanggap na niya ang nakaraan. Tungkol naman kay Silvana, nabalitaan niyang nahatulan ito ng pagkabilanggo. Minsan, naisip niya kung ano ang nangyari sa babaeng binalot ng galit na itinayo sa isang kasinungalingan. Ngunit mabilis din niyang iwinawaksi ang isiping iyon. Ang buhay ni Silvana ay hindi na bahagi ng kanyang mundo. Nang hapon na yon, pagkasara ng tindahan, umuwi si Amihan sa kanyang apartment. Simple lang ang kanyang buhay, ngunit ito ay payapa. Ito ay kanya. Habang pinapatulog niya si Hiraya sa duyan, kinantahan niya ito ng isang uyayi. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito at tinitigan ang anghel niyang mukha. "Alam mo ba, anak, kung bakit Hiraya ang pangalan mo?" bulong niya. Ang Hiraya ay isang sinaunang salita. Ang ibig sabihin nito ay ang bunga ng pag-asa, pangarap, at imahinasyon. Minsan, akala ni Mama na wala na ang lahat ng pangarap niya. Akala niya tapos na ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. "Pero dumating ka." Patuloy niya. "Ikaw ang nagturo sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Ikaw ang nagpatunay na ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagganti, kundi sa pagpapatawad at pagpapalaya sa nakaraan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pangarap, ang palakihin kang isang mabuting tao." Sa isang mundong puno ng pagmamahal, hinalikan niya ang noo ng kanyang natutulog na anak. "Ikaw ang pangarap ko, anak. Ikaw ang Hiraya ko." Tumingin si Amihan sa bintana. Pinanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Isang magandang pagtatapos sa isang magandang araw. Hindi perpekto ang kanyang buhay. May mga peklat ang kanyang puso. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katatag. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa para mabuo ang kanyang mundo. Siya na mismo ang kanyang mundo. At sa gitna ng mundong yon, naroon si Hiraya, ang kanyang hardin, ang kanyang pag-asa, ang kanyang walang hanggan na bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Amihan. Isang kwento ng pusong nasugatan, ngunit muling nabuo. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas
ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Ipinapaalala rin nito na ang ating halaga at kaligayahan ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ito ay isang bagay na tayo mismo ang lumilikha para sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Amihan. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga mungkahi ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.